Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay nariyan sa ibang bansa, mga OFW or mga naninirahan sa ibang bansa. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. So ang tutunghayan po natin ngayon, brothers and sisters, ang ebanghelyo po natin sa bidyong ito ay hanguin po natin sa aklat ng Juan, chapter 2, verse 13 hanggang 20. Unawain po natin, brothers and sisters, kapag ito po ay napanood po ninyo ang video ito, upang nang sa ganon magkaroon po tayo ng panibagong buhay, malinis po natin ang templo ng Diyos na kung saan yung ating katawan po. Ayan po ang hinihiling ko sa inyo, sapagkat kaya po tayo nakikinig ng mabuting balita, which is ang salita ng Diyos, upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo nakikinig upang magyabang lamang na tayo ay Kristiyano. Ang pakikinig, ang purpose po ng pakikinig natin or panonood ng mga video ng mga naghahayag ng mabuting balita, ang purpose po natin upang tayo man po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ang goal po ng isang Kristiyano, na makamtan natin yung ipinangako sa atin ng Diyos, ipinangako sa mga Kristiyano na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo nakikinig, hindi po tayo nanonood upang magyabang lamang sa ating sarili na tayo ay Kristiyano o tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi, dapat magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan po, huwag po natin gayahin yung mga iba na walang halaga sa kanila ang salita ng Diyos. Sapagkat kung sino man po ang naghahangad ng buhay lamang dito sa daigdig na ito, tayo na po ang pinakakawawa na tao sa daigdig na ito. Sapagkat ang lahat po ay nagnanais ng buhay na walang hanggan. Ngunit hindi po natin alam kung ano nga ba yung dapat nating gawin. Ang gagawin natin, sapagkat naligaw na po tayo eh. Wala na po, napakalayo na po natin sa salita ng Diyos. Sapagkat ang mga itinuro po sa atin ng ating mga magulang ay malayong-malayo na po sa salita ng Diyos. Magpasalamat po tayo, meron tayong gawain na ganito. Ayan, kaya kayo po, yung mga nagsasubscribe or yung mga nagpa-follow sa Facebook or sa YouTube channel, kayo po ay nagsasubscribe. Yan po yung bagay na dapat natin what did you call that? Dapat natin pagsumikapan na tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po yung kailangan natin, sapagkat wala po kabuluhan yung buhay natin sa daigdig na ito kung hindi po natin pagsisikapan na magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, lahat po sa atin ay hindi alam kung paano at ano ang dapat nating gawin. Well, sa ebanghelyong ito, malalaman po natin kung ano yung dapat nating gawin upang malinis natin ang templo ng Diyos at mamuhay po tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po kalugod-lugod ng kapwa natin. Di bali tayo kamuhian ng kapwa natin. Huwag lamang ng Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang namuhi sa atin, wala na. Wala tayong makakamtan. Hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pero kapag yung kapwa lang natin ang namuhi sa atin, wala yan. Kasi hanggang dito lang yan eh. Anytime pwede tayong mawala. Diba? So ito, yung ebanghelyo natin, dito po natin malalaman kung paano tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan at linisin natin ang templo ng Diyos, which is yung ating pong katawan. Yan po ang templo ng Diyos at yan din po yung topic natin ngayon.
Ang sabi po dito sa aklat ng Juan, sa Ebanghelyo natin, chapter 2, verse 13-20. Ito po yung pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa templo, which is nilinis niya po ang templong ito nung siya po ay nakarating na po sa Jerusalem. Pakinggan po ninyo. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamamalit at pinagtaob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang mahibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ayan po, ngayon, brothers and sisters, ano ang dapat nating gawin? Sapagkat ang Panginoong Hesus ay nilinis niya po ang templo na literal po. Pero ang mensahe po nito sa atin, ang tinutukoy po ditong templo, katulad nung sinabi ng Panginoong Hesus na gibain ninyo ang templong iyan at pagdating ng 3 araw ay tatayo ko po iyan, ay tatayo ko yan. Sabi ng ganon. So, nandun na po, pumapasok na po yung spiritual aspect natin dyan. Hindi na po literal. Ayan, kasi ang tinutukoy niya doon na templo, yung katawan niya, na mamamatay siya ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay, yun po yung templo ng Diyos spiritual. Hindi po yung templo ng Diyos na literal, yun po yung nandun sa Jerusalem, which is doon sumasamba yung mga tao roon. Yun po yun. So, ang hatid po sa atin ito spiritual, sapagkat sa panahon po natin ng mga Kristiyano, spiritual na po dapat yung pamumuhay ng bawat tao, ng bawat isa na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay espiritu eh. So dapat rin po tayo mamuhay as a espiritu. So kung ano yung mga ginagawa ng espiritu, tinuturo sa atin, yun din po yung gawin natin, which is yung salita ng Diyos. Yan po. So paano natin gagawin? Ano ang dapat natin gawin? Problema nyo na yan. Joke lang, brothers and sisters. Siyempre, nasa pagkakataon naman. Siyempre, nandito po ang inyong alipin, ang inyong lingkod, na dapat magbigay sa inyo ng pagkain ninyo. Ayan po yung pagkain natin dito, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus.
problema. Ayan. So kaya po ako nandito upang magsilbi po sa inyo, brothers and sisters. Hindi po para sa sarili ko, upang pagsilbihan kayo ng pagkaing espiritual, sapagkat ako po ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang magsilbi para sa inyo ng pagkaing espiritual. Hindi po yung pagkaing literal. Ayan, kasi siyempre yung ating gawain, spiritual. Dapat tayo mamuhay ngayon sapagkat ang Diyos, espiritu. Dapat din tayo mamuhay spiritual. Ayan. So maliwanag po, ano ang dapat natin gawin? Yan po yung magandang tanong. Di ba? Paano natin pagmamalasakitan ang templo ng Diyos, which is yung ating katawan, na siyang paninirahan ng Diyos? Gagawin ng templo yung katawan natin. Ano ang dapat natin gawin? Ang una po natin gawin, according to the Bible, ang sabi nga ni Apostol San Pablo sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 hanggang 18 and 7, verse 1. Ang sabi niya, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? O, yan po, ang sabi ni Apostol San Pablo, huwag kayong makikisama sa mga di sumasampalataya. Bakit? Pakinggan po natin. Kasi po, bibigyan ko po kayo ng konting kasi po, kapag tayo ay nakikisama sa mga di sumasampalataya, mahahatak po tayo nito May kaya tayo na gawin yung mga ginagawa ng mga walang pananampalataya, which is ito po yung mga pagano or hintel. Ayan po yan, wala silang pananampalataya sa Diyos sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Or maybe kilala nila, but hindi nila sinusunod yung utos ng Diyos. Kasi iba po yung sinasamba nila. Like yung sinasamba nila, yung mga larawan, araw, ganyan, yung mga pato. Ayan po yung sinasamba. Kaya gumawa po sila lahat ng nagustuhan nila. Kaya yun po yung sinamba nila, yung mga taong iyon na mga yung pinalayas doon po sa 6 na bansa po yun na pinalayas doon sa Kanaan, sa lupang ipinangako ng Diyos para sa kanyang bayan, which is yung mga Israelita. Yan po yan. So pakinggan natin dito kung bakit nga ba kailangan nating lumayo sa mga hindi sumasampalataya. Pakinggan po natin dito sa aklat ng ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 hanggang 18. Pakinggan po natin. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Bilyar? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di sumasampalataya? Unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan ng mga pagano. Ayan po, Diyos-Diyusan ng mga pagano. At yung templo nila, which is yun po yung mga literal na templo, ang pagkakaalam po nila. Ayan. Kaya hanggang ngayon, kung tayo po ay mga pagano, walang kinikilalang Diyos, ganun pa rin po yung sinasamba natin ngayon. Kaya tingnan nyo, makikita natin, di ba? Nandyan pa rin. Kahit na nababasa na natin ang banal na kasulatan, kahit naririnig na natin ang salita ng Diyos, wala pa rin Hindi pa rin tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kung sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos, dapat kung ano yung naririnig natin sa mabuting balita, sinusunod po natin, isinasabuhay po natin. Kapag sinabing walisin mo yung kasamaan dyan sa katawan mong iyan, dapat unti-unti po nating winawalis yan. Ganyan po ang nakakakilala sa Panginoon. Sumusunod sa kanyang mga utos. Ikaw ba, halimbawa po, nagtatrabaho ka sa isang company. Abay, kung hindi ka susunod sa kanilang mga utos, sa kanilang company policy, ipalalayasin ka. Ganon din po tayo. Palalayasin din po tayo ng Diyos. Kapag hindi, wala tayong
matatamong gantimpala mula sa Diyos kapag hindi natin sinunod ang kanyang mga utos. Ganyan din po kapag kahit naman dito sa sanlibutan kapag nagtrabaho ka, hindi ka sumusunod sa policy ng company, may sarili kang ika nga may sarili kang mundo. Mayaman ka may sarili kang mundo Di ba? Paalisin ka ng company kasi wala kang kwenta, wala kang kabuluhan sa kanila, sa company. Kasi hindi mo sinusunod yung kanilang mga policy or yung utos nila. So, ganyan po tayo. Tuloy. Ayan. Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di sumasampalataya? Unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos. Tayo po ang templo ng Diyos na buhay. So, kung sasama tayo doon sa hindi nananampalataya, hahatakin po tayo niyan Kung ano yung mga ginagawa nila as a hindi nananampalataya, gagawin din natin kasi may inggit tayo. Halimbawa, kumakain sila ng mga fried chicken. Siyempre kailangan din natin kumain kasi may inggit tayo wala nang kabuluhan ngayon yung pagnanasa mo na malinis ang templo ng Diyos. Di ba? Kaya ganun po ang itinuturo biblically. Umiwas or wag tayong makikisama sa mga hindi nananampalataya. Kasi mga pagano ito yung mga walang pananampalataya, which is taliwas sa Diyos ang mga ginagawa nito. Ayan po. Paano tayo, di ba? Gusto nga natin malinis ang templo ng Diyos. Ngayon nagtanong tayo, how? Paano? Ano ang dapat nating gawin? Di ba? Tuloy. Unang templo ng Diyos o sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan. Ayan tayo ang kanyang, siya ang magiging Diyos natin, ang Ama, ang magiging Diyos natin, ang magiging Ama natin, tayo naman ay magiging anak ng Diyos. Kung lalayo tayo sa mga taong walang pananampalataya, mamuhay tayo, sabi nga may sariling mundo, di mayaman tayo. Kasi, di ba? May sarili tayong mundo Pumalakpak tayo, matuwa tayo. Kapag sinabihan tayong ganyan, mayaman tayo. Sino ba? Ikaw ba may sarili kang helicopter halimbawa? O di mayaman ka kasi nakabili ka ng helicopter. Ngayon, kapag sinabihan ka may sarili kang mundo, abay pumalakpak ka. Kasi nakabili ka ng mundo Sarili mo Pagka sinabing sarili mo, meaning kasi kahit saan pwede mong dalhin yan. Kung madadala mo yung mundo. Di ba? Pumalakpak tayo. Kapag sinabihan tayo na may sarili kang mundo, hayaan mo sila. Talagang magkakaroon tayo ng sariling mundo pagdating ng panahon. Di ba? So ayan po ang dahilan. Kaya nga sabi nga ni Apostol San Pablo, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang templo ng Diyos, which is yung katawan natin. Ayan, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Ayan po, sikapin nating mamuhay na may kabanalan.
Di ba? Upang maitalaga natin kasi ngayon kung may sasama tayo uli doon sa mga hindi nananampalataya, wala po tayong pagkakaiba sa kanila. Di ba? Kaya nga sabi naman ni Apostol San Pablo, humiwalay kayo. Huwag kayong humipo ng marumi. Ang sabi ng Panginoon, at kayo'y magiging anak ko. At ako naman ang inyong magiging ama. Ngayon, kung patuloy kang makikisama sa mga hindi sumasampalataya, or yung mga pagano, o diba? Wala, hindi mo malilinis ang templo ng Diyos. Ganun pa rin ang gagawin mo. Diba? Kaya nga, nung panahon ng mga Israelita, ay itinuro po ito sa mga Israelita na huwag makikisama doon sa mga bayan or mga bansa na daratnan nila doon sa Kanaan. Which is yun po yung pangako ng Diyos na lupa para sa kanila upang tirahan nila. So, bago pa sila dumating doon sa Kanaan, bago pa nila masako, binigyan na sila ng utos ng Diyos. Nandun pa lang sila sa ilang. Ibinigay na sa kanila yung 10 utos upang hindi sila mapahamak. Upang malinis nila ang templo ng Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng Exodo, chapter 34, verse 11 hanggang 16. Nang sabi dito, pakinggan po natin mga kapatid. Sundin ninyo ang aking mga utos at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananyo, Heteo, Periseo, Hebeo, at mga Hebuseo. Ayan po, yan po yung mga tao, ito po yung mga pagano or walang pananampalataya na bayan na ito, na bansa na ito, na pinalayas, 6 po na bansa ito, na pinalayas doon sa lupain ng Kanaan. Ito po yung walang dinidiyos, which is yung mga pagano. Walang pananampalataya sa tunay na Diyos. Ang pananampalataya nila nandun sa may araw, di ba? Kaya nga ito nga yung doon sa yung doon sa Roma, yung mga pagan Rome, yung mga pagano sa Roma, sila yung gumawa nung what did you call that, Christmas. I mean yung December 25, nakaarawan daw ng Panginoon. Pero yun po yung kanilang Christmas na December 25, yun po yung sa mga pagan Rome, yung mga pagano sa Roma. Na gumawa sila, ang idinidiyos nila, yung araw. Which is yung Katoliko, doon po sinunod yung piyesta na yun daw yung kapanganakan ng Panginoon, which is sila rin ang naglagay doon nasabi unknown, meaning to say walang nakakaalam or hindi alam. So bakit ka magdiriwang? Sorry kaya lang po ito na ipasama ko kasi nga naayon po dito sa ating tinutunghayan na salita ng Diyos. Yung mga pagano sa Roma. Ang dinudiyos po ng mga pagano na sa Roma, yung araw. Ayan po. So ayan po, ganyan po yung mga pagano, yung mga nakatira na ito doon sa lugar na ito na pinalayas na 6 na bansa doon sa Kanaan. Yan po yung mga gawain nila. Wala silang pananampalataya sa Diyos. Kasi iba yung mga dinudiyos nila. Kaya bago pa makarating ang bayan ng Diyos, which is yung mga Israelita, sinabihan na sila doon sa ilang nang sabi, sundin ninyo ang aking mga utos at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananyo, Heteo, Periseo, Hebeo, at mga Hebuseo. Huwag kayong makikipag-isa sa mga daratnan ninyo roon, sapagkat iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Hallelujah! Di ba? Kapahamakan.
Yun ang magiging simula kapag tayo ay nakipag-isa sa mga pagano or sa mga hindi nananampalataya. Yun ang magiging umpisa ng kapahamakan natin. Paano natin malilinis ngayon yung templo ng Diyos na ipinagkaloob sa atin or ibinigay sa atin, which is mananahan po sa atin ang Diyos, kung malilinis natin. Katulad nung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa Ebanghelyo natin, pinagtabuyan yung mga nagtitinda, yung mga baka, mga tupa, mga kambing, kalapati, dapat ganyan din po ang ginagawa natin. Tinataboy natin sa katawan natin yung masasamang gawa natin. Upang manahan po sa atin ang Diyos, upang malinis natin ang templo ng Diyos. Yung mga sasamang gawa natin, masasamang pag-iisip, dapat tinataboy po natin yan, itinatapon natin sa basurahan upang hindi na po tayo mapinsala. Kaya nga itinuro na po dito sa mga Israelita na huwag kayong makikiisa sapagkat iyan ang magsisimulaan ninyo ng inyong magiging marumi na kayo. Kasi yung mga gawain ng mga Hiteo, mga Hebuseo, may kanya-kanya silang Diyos eh. Dinidiyos eh. Wala, hindi nila kilala ang Diyos. Ayan mga pagano, ayan, yung Diyos nila, yung araw. Sun naman, Son of God, Sun. S-U-N, hindi S-O-N. Kasi nilikha ng Diyos ang Sun eh. Di ba naman yung Son na S-O-N, na anak ng Diyos? Yung sinasamba nila, instead na yung anak, sinamba nila yung nilikha. Instead na yung lumikha. Ayan, so masyado nang naligaw. Kaya ganon ang tinuturo sa atin ngayon, spiritual. Ayan, tuloy. Kapahamakan. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. Huwag kayong makikipag-isa sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumamba sa mga ito. Ayan, di ba? Kaya po itinuturo po sa atin, tayong mga Kristiyano, na huwag tayong makikisama sa mga hindi sumasampalataya. Para baka mamaya mahikayat tayo na kumain doon sa mga pagkain na inihahandog nila sa mga Diyos-Diyosan nila kapag sila'y sumasamba. Which is, alam nyo na yun kung sino yung kumakain ngayon. Malinaw po eh. Yung mga ginagawa ng mga iba, doon kumakain literal. Instead na yung kakainin natin doon dapat sa templo ng Diyos is spiritual, which is ang salita ng Diyos. Yun po yung tinutukoy doon. Hindi po yung mga literal na pagkain. Katulad ng tinapay. Hindi po yun. Which is may gumagawa po ngayon yan. Kaya yun ang sinasabi dito na baka mahikaya tayo na kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba. Di ba ganyan? May kumakain doon sa sambahan nila sa templo ng Diyos. May mga kumakain ng mga tinapay. Yun ang ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo'y makikain doon. Yun ang dahilan kaya ayaw ng Panginoon na tayo'y makisama doon sa mga walang pananampalataya sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kasi Diyos-Diyosan yung sinasamba nila eh. So tuloy. Ayan nga. Huwag kayong makikipag-isa sa mga taga roon.
baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga diyos-diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng mga taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga diyos-diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Ayan po. Kaya nung una pa lang, binigyan na ng utos ang mga Israelita na huwag makikipag-isa doon sa mga tao na daratnan nila roon sa 6 na bayan, 6 na bansa. Huwag silang makikipag-isa doon. Kasi mga pagano yun eh. Kung sino-sinong Diyos, kung ano-anong Diyos ang sinasamba nila roon. Kaya ayaw ng Diyos na siyempre yung mga Israelita, ano yan eh, sila yung bayan ng Diyos, yung mga Israelita. Sila yung pinili ng Diyos na maging bayan. Kaya nga marami ang namatay dahil sumuway doon sa utos ng Diyos eh. Almost 300,000 yung namatay sa ilang. Hindi nakarating doon sa pangako, sa lupang pangako ng Diyos. Pangako kay Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi sila nakarating doon. Kaya mag-ingat din po tayo mga kapatid. Baka marami sa atin hindi makarating doon sa bagong lupa, bagong langit, bagong Jerusalem. Ayan po yung pupuntahan natin eh. Kung noon doon sa Kanaan, yung mga Israelita sa Kanaan sila dadalhin. Tayo naman ngayon mga Kristiyano, ang pagdadalhan sa atin, ang pangako ng Diyos sa atin ay yung bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Ano ba yan? Totoo ba yan? Baka sabihin nyo, nagtatanong ba kayo, totoo ba yan? Totoo yan. Gusto nyong marinig? Well, puntahan po natin ang aklat ng pahayag or Revelation. Chapter 21, puntahan po natin. Para baka sabihin niyo kwentong barbero lang. Hindi po tayo magkikwento dito, hindi tayo barbero. Meron po tayo bagong langit, bagong lupa. Yan po yung dapat natin pupuntahan at saka yung bagong Jerusalem. Ayan po, kaya po tayo nagsisikap, kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang makamtan po natin ito, upang makarating tayo doon sa pangako ng Diyos, which is may buhay na walang hanggan at ang bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Ayan po yung pupuntahan natin. Kaya kung talagang gusto ninyo makarating doon, gusto nating makarating doon, linisin natin ang templo ng Diyos, which is yung katawan natin, bago pa tayo maparusahan, upang hindi tayo maparusahan. Pakinggan natin. Sabi dito sa aklat ng Revelation or Pahayag, chapter 21, verse 1 to the following. Pakinggan po natin. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod. Ang bagong Jerusalem bumababa galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiran niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit,
sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya. Siya nama'y magiging anak ko. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupri na siyang pangalawang kamatayan. Hallelujah. O diba? So, kung mananatili tayo or makikisama tayo sa mga walang pananampalataya, hindi tayo makakarating dito sa lugar na ito. Ayan po ang pangako sa atin ng Diyos sa ngayon, spiritual na pamumuhay. Kasi nung literal na pamumuhay, noon po yung mga Israelita doon sa Kanaan. Literal po na yun, na lugar ng Kanaan. Yun po yun. Ngayon, spiritual na pamumuhay natin, nung dumating ang mga Kristiyano, si Kristo, kaya ang pangako ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesus sa pagkamatay ni Kristo sa krus at muling nabuhay ng ikatlong araw, ito po ang pangako ng mga taong mananalig at manampalataya sa kanyang anak. Buhay na walang hanggan at yung bagong langit, ang bagong Jerusalem at ang bagong lupa. Yan po yung pangako sa atin ngayon. Kasi yan na lang po yung matitira eh. Ngayon kung makikisama pa rin tayo sa mga walang pananampalataya, ay wala. Hindi tayo makakarating dito. Di ba? Kaya wag nating sayangin yung pagkakataon na naririnig natin ang mabuting balita ng Panginoon, sapagkat yun ang magiging daan natin patungo sa bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem at buhay na walang hanggan. Yan po yung magiging daan natin. Ngayon kung patuloy tayo makikisama sa mga walang pananampalataya at mamaya nahatak tayo at nakagawa tayo na naman ng mga bagay na ginagawa ng mga pagano, ng mga walang pananampalataya, wala po. Dapat kapag natutunan na po natin, narinig na po natin ang mabuting balita, wag na po tayong bumalik pa sa kaliwa uli. Diretso na po tayo doon sa patutunguhan natin. Sayang po Kawawa po tayo kapag tayo hindi nakarating dito. Sapagkat anong sabi dito? Tayo'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ayan po, gusto nyo ba magkaroon ng pangalawang kamatayan? Which is parusa po yun, araw-gabi. Walang humpay. Para tayong, para tayong siupaw, ini-steam. Kasi impyerno yun apoy yun. Doon nga lang sa Hades may apoy na doon, semi-apoy. Kasi kung makasalanan tayo, namatay tayo, halimbawa ngayon na hindi pa dumarating ang panahon, doon tayo sa Hades, ibabagsak. Kumbaga sa kumbaga sa nakulong ngayon, halimbawa nakulong ka, pupunta ka sa hiwahig, doon magbubungkal ka doon sa bukid, doon sa mga bato, magtitipak ka doon. Ayan, o kaya sa dito sa Muntinlupa. Ayan po. Kaya sumunod po tayo sa utos ng Diyos.
sapagkat protektado tayo ng Diyos kung sumusunod po tayo, nananalig at nanampalataya sa Kanya. Huwag po natin sundin yung mga taong walang pananampalataya at ibabagsak po tayo nito. Alam nyo ba kung ano ang mentality ng mga pagano? Crab mentality, which is namana po natin ngayon yan. Tingnan nyo, marami sa atin kapag nakita natin yung kapatid natin na umaangat, hihilain natin pababa. Kung ano-anong paninira ang gagawin natin, kung ano-anong mga sasabihin natin masasama upang mahila natin sa pababa. Lalo na kung mahina-hina ang loob, walang prinsipyo, walang sariling paninindigan, ganyan po madaling nahihila. Kaya tingnan nyo, kung nakikita niyo yung mga crab, pagka umaakyat yung kapwa niya crab doon sa bato, susundan ng kapwa niya crab yan, hihilain yan, yung galamay, kakagatin yan, pababa. Meron namang crab na matibay talaga, kumakapit yung mga galamay nila doon sa ibabaw ng bato, hindi sila mahila. So dapat ganyan din po tayo, maging matibay tayo. Anumang mga pagsubok sa buhay natin, anumang mga problema, dapat tayo maging matatag. Nariyan lamang ang Diyos. Tumawag tayo sa Kanya. Ayan po ang nais ng Diyos. Kaya ang nais niya, humiwalay tayo sa mga di sumasampalataya. Ayan. So ayan, para malinis pa rin po natin ang ating sarili. Kaya nga, ang sabi nga dito, ayan, balikan natin ang ikalawang Korinto, chapter 6. Ayan. Kasi nga po, tayo ang templo ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos. Ngayon, kung babalik pa rin tayo or may kisama tayo sa mga di sumasampalataya, hihatakin tayo ulit nito. Ayan. Kaya nga, dapat nga, sabi nga ng Panginoon dito sa aklat ng Juan chapter 15, verse 3 hanggang 7, pakinggan natin ang sabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo. Gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Diba? Hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Itong mga hindi sumasampalataya, humihingi ba sa Diyos yan? Humihingi sila sa Diyos. Pero, ginagamit sa kalayawan. Hindi talaga sila humihingi dahil ang reason nila na magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi. Ginagamit nila sa kalayawan, which is humihingi sila ng pera, humihingi sila ng trabaho, humihingi sila ng pagkain, kung ano-ano. Which is yan po yung mga bagay sa sanlibutan na kinamumuhian ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, manatili kayo sa akin. Kung kayo'y mananatili sa akin, anuman ang hingiin ninyo ay ipagkakaloob sa inyo. Tapos itinuturo ng iba, magpakahirap tayo. Ayaw ng Diyos na tayo'y nagpapakahirap. Ang nais ng Diyos na madama natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung
Nahuhumaling pa rin tayo sa mga bagay na walang kabuluhan, yung mga bagay sa sanlibutan ito. Paano natin malilinis yung sarili natin? Paano natin malilinis ang templo ng Diyos? Di ba? Paano tayo makakasunod sa utos ng Diyos? Kung ang magkasama natin, ihatakin tayo pababa. Kung ang kasama natin ay walang pananampalataya, walang pananalig sa Diyos. Alam nyo ba kung ano ang mga kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos? Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 31 hanggang 33. Pakinggan natin kung ano itong mga kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Mga taong walang pananampalataya. Pakinggan natin ang sabi dito ng Panginoong Hesus. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darampin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Hallelujah. Di ba? Yung mga kinahumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos, walang pananalig sa Diyos, yung mga bagay sa sanlibutan ito, which is yung pagkain, gulong-gulo ang isip ng tao. Kapag wala ng bigas, wala ng mahisain, walang mahiulam, gulong-gulo ang isip natin. Which is ayaw ng Diyos ng ganyan. Kaya inaiwas tayo doon sa mga walang pananampalataya upang hindi po tayo mahila nito at gumawa rin nung katulad nung ginagawa nila o mag-isip din nung mga iniisip ng walang pananampalataya. Kaya nga sabi ng Diyos, ng Panginoong Hesus, humingi kayo at ipagkakaloob sa iyo. Alam ng Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Higit ninyong pagsumakitan na kayo'y mapagharian ng Diyos at anuman ang hiniin ninyo ay ipagkakaloob sa inyo. Diba? Ngayon kung makikisama tayo doon sa mga hatakin tayo ulit doon, wala na. Hindi natin malilinis ang templo ng Diyos, which is yung atin pong katawan. Diba? Sayang po. Naghirap na rin tayo, nakikinig tayo. Diba? Magpatuloy po tayo, may takbo para tayong marathon nito, kasali sa marathon. Ang espiritual na pamumuhay para tayo nitong sumasali sa marathon. Hindi tayo pwedeng huminto, sapagkat kapag huminto tayo ng takbo, maiiwan tayo. Hindi tayo mananalo, maiiwan tayo. Diba? Pero kung magpapatuloy tayo, kahit lakad pato basta tuloy-tuloy. Diba? Basta tuloy-tuloy po. Para tayong buhay espiritual po, para tayong sumasali po sa marathon. Kailangan natin makarating doon sa doon sa finish line, which is ito po yung pangako ng Diyos sa atin na finish line, yung bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem at buhay na walang hanggan. Ayan po yan. Kaya nga wala nang kamatayan doon wala nang pagluha Papahiran pa tayo ng Diyos ng luha natin kung tayo'y magtatagumpay. Pero yung hindi magtatagumpay, itatapon doon sa lawa na naglalagablab na apoy doon sa asopre, which is yun po yung pangalawang kamatayan. Diba? Huwag natin sayangin ang buhay natin sa mga tao na nagdudulot sa atin ng sama ng loob, hinanakit. Kasi ito yung mga pagano, yung mga walang pananampalataya, kung ano lang yung maisip nito Kaya nga tingnan mo, pagka inudyo ka ng masamang espiritu, gusto nilang pumatay, pumapatay ng tao. Gusto nilang magnakaw, nagnanakaw. Gusto nilang manghold up, nanguhold up.
Kasi yun po yung iniisip nila, yung mga pangangailangan nila na sa sanlibutan ito. Nagugulo yung isip nila. Naandyan si Satanas, lagi nasa tabi, sige, gawin mo yan. Ayan, so yan. Kaya yan po, kaya iniiwas tayo na huwag tayo makikisama sa mga taong walang pananampalataya upang maiwas po tayo, mahilayo po tayo sa mga ginagawa ng mga taong walang pananampalataya, which is at yun nga, kinahumalingan ng mga tao. Sabi nga dito, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, ni inumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Di ba? Pag sumakita natin, linisin natin ang templo ng Diyos, kapag nasa atin na ang Diyos, naninirahan na, nalinis na natin ang templo, maninirahan sa atin ng Diyos. Siyempre, lahat ng hilingin natin, ipagkakaloob sa atin. Kung nandun tayo, kasama natin, nandun tayo sa chismisan, nandun tayo, nagnanakaw tayo, nandun tayo, naninira tayo ng kapwa natin, nandun tayo, nangaasar tayo sa ating kapwa, ano makakamtan natin? Diba? Mapupunta lang tayo doon sa lawan apoy, naglalagablab na asupre, which is yung pangalawang kamatayan, sa impyerno po yun. No, diba? Buta sa inyo. Ayan. At isa pa, kung ano ang sabi ng Panginoon, ano yung kailangan, ano yung dapat nating gawin upang malinis natin ang templo ng Diyos. Kaya nga sabi dito ni Apostol San Pablo, huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Huwag tayong makikiapid. Di ba? Kasi ang alam po natin, tayong walang pananampalataya, ang pakikiapid isa babae lang po. Hindi po yan spiritual, ang pakikiapid, yung mga gawa po natin. Halimbawa, nakisalamuha tayo sa kanila, nakichismis tayo. Doon sa chismosa, nakichismis tayo nakisama tayo doon sa mga chismosa, isa na rin po tayo sa chismosa o sa chismoso. So ang ano doon, nakiapid po tayo doon sa kanilang gawain. So wala na tayong pagkakaiba, which is ayaw ng Diyos 'yan. Kaya nga inilalayo tayo hindi natin malilinis ang templo ng Diyos. Halimbawa, yung magnanakaw. Siyempre kung magnanakaw yan, natural, kasama ka niya, kaibigan ka niya, magnanakaw ka na rin kasi hikayatin ka niyan Ayan po yung mga dahilan kung bakit ayaw na tayo'y makisama sa mga di sumasampalataya. Kasi wala pong kinikilalang Diyos ito Kapag wala tayong kinikilalang Diyos, wala, pariwara tayo. Hindi lang po natin alam yan. Pariwara tayo para sa Diyos. Anihin na tayo kumbaga sa tingnan niyo ang Panginoon nung naglalakbay siya, nangangaral siya. Nahabag siya doon sa isang lugar. Lupaypay ang mga tao. Parang mga tupa na walang nagpapakain sa kanila. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, magpadala ka, ipanalangin ninyo na magpadala ng manggagawa ang may-ari ng bukirin na ito. Kasi aanihin na yung mga palay doon which is tayo po yun. Aanihin na tayo.
Kung hindi po tayo magbabagong buhay, anihin na po tayo eh. Sa tingin sa atin ng Diyos, anihin na tayo. Dahil sa mga gawa natin. Ano ba yung pag-aani na tinutukoy dito? Yan po yung katapusan ng daigdig. Ang tagapag-ani ay ang mga anghel ng Panginoon. Sila po yung magtitipon sa lahat ng mga tao sa apat na sulok ng daigdig na ito. Ayan po yung pag-aani natin, ang pag-aani spiritual. Huling panahon. Tayo po ang aanihin yan, hindi yung mga literal na bagay, literal na palay o mais. Ayan po. Ayan, kaya sabi dito, huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. So puntahan po natin sa aklat ng unang Korinto chapter 6 verse 18 hanggang 20. Ayan, ang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ayan po, gamitin natin ang ating katawan upang maparangalan ang Diyos. Paano natin mapararangalan? Paano natin malilinis ang templo ng Diyos? Kung ang katawan natin, ang sarili natin ay patuloy nating ikakabit o iuugnay doon sa mga walang pananampalataya. Hindi po tayo makakatakas doon, hindi po natin malilinis ang templo ng Diyos, which is yung ating katawan. Kung patuloy po tayong makikisama roon. Kaya nga hinihiwalay, sabi nga huwag tayong humipo ng marumi eh. Di ba? Sapagkat kung tayo po ay nakikisama sa mga taong walang pananalig at pananampalataya, gusto ba natin maging kaaway ng Diyos? Kaaway ng Diyos ang mga taong walang pananalig at pananampalataya sapagkat ang iniisip nito, yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ngayon, kung kinakaibigan natin ang mga bagay sa sanlibutan ito, kaaway tayo ng Diyos. Gusto mo ba maging kaaway ng Diyos? Well, kung ayaw mo, linisin natin ang templo ng Diyos, which is, itapon po natin yung mga maruruming bagay sa katawan natin. Maruruming pag-iisip, maruruming pita ng laman, yung pagkakasala, pagnanakaw, yung paninirampuri, yung puot, galit, hinanakit, alisin po natin lahat yan sapagkat yan po yung nagkakaroon tayo ng division sa Diyos. Itapon po natin lahat yan. Katulad nung ginawa ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo natin. Pinalabas niya yung baka, yung tupa, yung kambing, yung kalapati, at lahat yung mga namamalit ng salapi. Pinagtaob ang mga hapag. Ganyan din po ang gawin natin sa templo ng Diyos. Alisin po natin ang kasamaan natin. Itapon natin sa basura. Dito, sa sa daigdig natin eh. Paano natin maaalis? Sa pamagitan ng huwag makisalamuha, huwag makisama sa mga hindi nananampalataya. Abay, tingnan mo yung mga hindi nananampalataya. Makita lang niya yung kaaway niya, makita lang niya yung kinamumuhian niya, makita lang niya yung kagalit niya, halos iumpog na yung ulo niya sa pader.
Makikita yan sa gawa eh. Ganyan po ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Napupuot sa kanyang kapwa. Namumuhi sa kanyang kapwa. E ngayon, kung patuloy tayo mananatili o mananatili tayo nakakisama sa kanila, wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Ganon din po tayo. Diba? Kaya nga huwag tayong humipo ng marumi. Sapagkat tayo ang templo ng Diyos. So pakinggan po natin dito sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 1 hanggang 8. Na kung kaibigan natin ang sanlibutan, tayo po ay kaaway ng Diyos. Diba? Pakinggan natin dito sa aklat ng Santiago, ang sabi dito ni Apostol Santiago, ano ang pinagmumulaan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at parang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasain nyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Ayan o, marami yan, maraming tao yan sa daigdig na ito. Nag-iimbot ng mga bagay na hindi sa kanila, kaya pumapatay sila, nagnanakaw sila, ng kung ano-ano ang ginagawa na masasama. So ngayon, kung patuloy tayo makikisama dyan, iisa tayo sa kanila. Nakikiapid tayo doon sa kanilang mga gawang masama. So, hindi natin malilinis ang templo ng Diyos, which is yung ating katawan. Diba? Sayang. Kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat yan po yung layunin natin, malinis natin ang templo ng Diyos at makarating tayo doon sa bagong lupa, bagong langit, at tayong buhay na walang hanggan at yung bagong Jerusalem. Ayan po yung pangako ng Diyos sa atin. Which is nung lumang tipan, sa 10 utos, yun po yung madala sila doon sa lupain ng Kanaan. Which is yun po yung pangako ng Diyos sa mga Israelita. Yan po yung sa 10 Sa bagong tipan natin, ito buhay na walang hanggan na ito. Di ba excited? So, anong gagawin natin? Kaya nga, linisin natin ang templo ng Diyos. Pagmalasakitan natin. Huwag tayong pumulot ng mga bagay na basura. Alam nyo bang ibig sabihin ng basura? Yung masasamang gawa ng tao. Huwag nating gagayahin. Huwag natin silang tutularan. Bagkus humiwalay tayo sa kanila. Yan po yan. So yan, ano sabi dito? Tuloy. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan. Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Ayan po. Diba? Mga bagay sa sanlibutan eh.
humihingi tayo kaya hindi natin hindi natin matanggap yung hinihingi natin sapagkat humihingi tayo upang gamitin sa kalayawan. Minsan nga sa iba sugal, ayan, pambili ng kotse, humihingi tayo paggawa ng bahay na marangya. 'Di ba? Di ba kalayawan 'yan? Pambili ng sapatos. Lord, pahingi ako pambili ng sapatos. 'Di ba? Pangsugal, Lord, pahingi ako ng pera, pangsugal ko. Ayan tayo eh. Paano ipagkakaloob sa atin ng Diyos yan? Lord, pahingi ako ng financial support. May pakukulong lang akong tao. Di ba? Masama ang hangarin natin, kaya hindi natin makamtan. Kapag humingi tayo, masama ang hangarin natin eh. Hindi lahat ng hinihingi natin ay ipagkakaloob ng Diyos. Ipagkakaloob lamang yan yung mga kailangan po natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus doon sa aklat ng Mateo pag sumakita ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Di ba? Ngayon kung hihingi ka, Lord, pahingi ako ng pera, bibili ako ng sasakyan na maganda. Wala. Hindi talaga ipagkakaloob sa'yo yun. Di ba? Sino mga gumagawa nito? Di ba? Yan nga kung iniibig natin, kung kaibigan natin ang sanlibutan, kaaway natin ang Diyos. Ngayon, kung patuloy tayong makikisama doon sa mga hindi sumasampalataya, ito po yung gawain nila niyan eh. Ayan po yung mga bagay sa sanlibutan, yan po yung mga kinahuhumalingan nila, yung tinunghayan natin doon sa aklat ng Mateo, chapter 6:32 hanggang 33. Mga bagay sa sanlibutan ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Siyempre, kung kasama natin silang lagi, ganun din tayo, gagawin din natin yun. Ako nga, naranasan ko rin yan eh. Siyempre, mga lasenggo yung kasama mo, pati ikaw, lasenggo rin. Hindi ka naman pwedeng makisama sa kanila nang hindi ka umiinom eh. Kung naninigarilyo yung kaibigan mo, maninigarilyo ka rin. Kung magnanakaw ang kaibigan mo, magnanakaw ka rin. Kung pumapatay ang kaibigan mo ng tao, pumapatay ka rin ng tao sabagat kasama mo siya eh. Nakikiapid ka sa ginagawa niya. Hindi ka makakaligtas. Kahit nga sabihin, hindi naman akong pumatay eh. Kahit nga sa batas natin, sa batas ng tao eh. Kahit hindi ikaw ang pumatay, kapag kasama ka, may kaso ka rin. How much more sa Diyos? Na dinudungisan natin ang templo ng Diyos sa pamagitan ng masasamang gawa natin. Basura po yan sa katawan natin. Yung masasamang gawa, masasamang pag-iisip, basura po yan. Paano kapag nabulok ang basurang yan sa katawan natin? Idilason yan. Doon na tayo madidibol. Doon na tayo mamamatay. Lason po yan eh. Lahat ng nalalanghap natin sa paligid natin or nakikita natin na mga gawa ng mga taong walang pananampalataya, lason po sa katawan yan. Ikaw nga, kapag nakita mo yung kalaban mo halos sakalin mo or batuhin mo ng kung anong bagay yung hawak mo Di ba? So, paano mo malilinis ang katawan mo niyan, sarili mo niyan, ang templo ng Diyos? Hindi natin malilinis. Kaya nga sinasabi sa atin, humiwalay tayo sa mga walang pananampalataya. So, bakit kailangan nating humiwalay? Ay huwag makisama sa mga di sumasampalataya? Bakit nga ba? Bakit nga ba nakapagtataka kung makamtan mo na, ngunit langit ko pa rin ang iyong piling, kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin,
di kayang pantayan ating ningning. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaan mong matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning, kung kapalit nito'y walang paglaho mong pagtingin. Itago mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. O di ba? Nakalikha ako ng kanta. O di ba? Bakit nga ba? Yan, di ba? Bakit nga ba kailangan? Bakit kailangan nating huwag makisama sa mga di sumasampalataya? Una, puntahan natin ang aklat ng aklat ng ng ikalawang Korinto chapter 6, 16 hanggang 18. Ikalawang Korinto ha. Ayan. Chapter 6, 16 hanggang 18. Ang sabi dito, unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Ayan po, kaya yan po, pinapalayo po tayo. Huwag po tayong makisama sa mga di nananampalataya. Of course, may 4 akong nahinanda doon sa katanungang ito. Ang sabi, mayroon pa rin ang pangalawang reason kung bakit sinasabi natin na kailangan natin lumayo or humiwalay sa mga di sumasampalataya. Ang sabi dito sa aklat ng Exodo chapter 34, 15 hanggang 16, baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Ayan pong dahilan. Kaya huwag tayong makikisama sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Baka tayo mahikayat na sumamba, ayan, sapagkat ang bagay nito, yan, kayo kumain, ayan, baka mahikayat tayo na kumain sa mga kinakain nila kapag sila'y sumasamba. Alam na natin yun kung sino yung kumakain kapag sumasamba. Di ba? Kaya ayaw natin makisama. Ayaw ng Diyos na tayo'y makisama sa mga hindi sumasampalataya. Kaya sabi na Apostol San Pablo, huwag kayong makikisama sa mga taong di sumasampalataya. Ang reason, because baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Ayan, sino ba yung kumakain kapag sila'y sumasamba? Ala, hindi ko alam yun. Wala akong alam doon. Hindi ko alam kung sino yung mga kumakain na yan. So, ibig sabihin, huwag lang tayo makikisama sa mga hindi sumasampalataya. Sapagkat ang idinidyos ng mga ito ay mga bagay sa sanlibutan ito. Ayan. Pangatlo, ang sabi dito sa aklat ng Mateo, chapter 31, hanggang 33 na ang sabi dito, sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Ayan. Nahuhumaling ang walang mga pananalig sa Diyos ay nahuhumaling sa mga bagay sa sanlibutan ito. Mga walang kabuluhang bagay.
Ayan po, kaya kapag wala kang pananampalataya sa Diyos, nahuhumaling ka sa mga bagay sa sanlibutan ito kasi inaasahan mo lang yung mga bagay na iyan. Hindi ka umaasa sa Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo, na kung balikan natin yung aklat ng Mateo, nang sabi dito, mga kinahumalingan, ayan po, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin ni inumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ayan. Ang kinahumalingan ng mga taong walang pananampalataya, yung mga bagay, pagkain, inumin, ayan. Di ba pagkalasenggo ka, pag wala ka ng inumin, naghahinap ka. Minsan nangungutang ka pa nga eh. Di ba? Yung pera, lahat ng mga talagang nangangailangan ng mga bagay sa sanlibutan ito. Yan yung mga kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig at pananampalataya. Kaya tingnan mo, binaliktad na nga nila eh. Ang sabi nga, nasa Diyos ika ang gawa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tama naman. Pero ano nga ba ang ipinapagawa? Ito ba yung pagkahumaling natin sa mga bagay na ito sa sanlibutan? Hindi po. Ang pinapagawa doon na tinutukoy doon sa biblical or spiritual aspect, ang tinutukoy doon na sinasabi na kasabihan nila na ang kasabihan ng sanlibutan kasi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Well, tama po yun. But ano nga ba ang ipinapagawa ng Diyos doon? Pakinggan natin sa aklat ng Juan, chapter 3:29. Pakinggan natin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos dito. Yung mga bagay ba sa sanlibutan ito? Hindi. Spiritual aspect, pakinggan po natin. Ikala natin kasi yung pinapagawa sa atin, literal, yung mga bagay sa sanlibutan ito. So pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 29. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ayan po, yung ipinapagawa ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Hindi ni sinabi ng Panginoong Jesus na gumawa kayo ng mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na magulamihan kayo sa mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi niya sinabi. Kung hindi ang sinabi niya, manalig kayo sa sinugo niya. Sino ba ang sinugo? Of course, ang Panginoong Jesus. Siya po ang sinugo eh. Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 17. Kung sino yung sinugo. Kasi baka sabihin nyo, kwentong barbero tayo eh. Juan. Ayan. Ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 17, verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ayan po, si Jesucristo ang Panginoong Jesus. Manalig tayo sa Kanya. Ayan po yan. Hindi naman sinabi na magulamihan kayo sa mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya kung tayo ay patuloy na didikit sa mga taong walang pananalig at pananampalataya, yan po yung mga bagay na iyan ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Mga bagay sa sanlibutan ito. Which is kaaway po tayo ng Diyos. Kapag yan po ay kinahumalingan natin or inibig or kinaibigan natin ang sanlibutan. Balikan natin ng aklat ng Santiago, chapter 4, verse 4. Pakinggan natin. Ang sabi dito, kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan ito. Gusto ba natin maging kaaway ng Diyos? Of course. Marami naman ayaw di ba? Well, kung ayaw natin,
huwag tayong makikisama sa mga hindi sumasampalataya. Natin, ang sabi dito sa aklat ng Apostol Santiago, chapter 4, verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus, di ba? Kung patuloy tayo makikipagkaibigan sa mga hindi nananampalataya, yung mga taong walang pananampalataya, siyempre yung mga taong walang pananampalataya, yung mga kinahumalingan nito, yung mga bagay sa sanlibutan. Ayan, kalaban tayo ng Diyos. Siyempre ayaw natin maging kalaban ng Diyos. Well, kung ayaw natin maging kalaban ng Diyos, humiwalay tayo sa mga taong walang pananampalataya. Linisin natin ang templo ng Diyos, which is yung sarili po natin, mga kapatid. Katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus, pinagtabuyan niya, pinalabas niya papunta sa labas yung mga baka, mga kambing, yung kalapati, lahat ng nandoon sa loob ng templo. Ganyan din po dapat ang gawin natin. Pagtabuyan po natin sa katawan natin, which is sa templo ng Diyos, yung masasamang gawa natin, yung masasamang hangarin natin, yung masasamang pag-iisip natin. Itaboy po natin lahat yan. Kung kinakailangan, ihagis po natin doon sa basurahan upang pagdating ng truck, ma-pick up nila, mahitapon na, hindi na makabalik. So yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay maunawaan ninyo ang mga bagay na ito. Parang parang nagla-live ako, parang talagang ang Diyos parang gusto siguro nito mangaral na rin ako sa labas kasi sana naunawaan niyo, sana maunawaan ninyo kapag mapanood po ninyo ang mabuting balitang ito. Ayan, sana nga okay lang po, Lord, kung talagang kailangan na talagang mangaral tayo sa labas. Well, nakahanda naman po ako kayo po ang aking nag-iisa at tunay na Diyos. Kung ano man po ang sabihin ninyo, alipin po ako bilang alipin, tagasunod, gagawin ko po. So yun lamang, brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or naninirahan dyan sa ibang bansa, kapag ito po ay napanood ninyo or dumaan sa mga wall ninyo, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoon na ako'y muling makapaghatid sa inyo ng pagkaing espiritual. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, brothers and sisters.